Mahigpit na ipatutupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagmonitor sa mga pamilihan ng mga milk product mula sa China. Kasunod po yan ng temporary ban sa pag-aangkat at pagbebenta ng lahat ng uri ng gatas mula sa China. Sa one-on-one with Igan segment ng unang hirit, nanawagan si DTI Undersecretary Zenaida Maglaya sa publiko na magsumbong kung mayroon pa silang nakikitang gatas mula China na hindi pa rin tinatanggal sa mga estante. Bukod dyan, isasama na rin daw ng DTI sa kanilang monitoring ang mga nire-repack na gatas sa Divisoria. Di raw kasi sigurado ang kaligtasan nito lalo pat wala itong label. May payo naman si Maglaya sa mga umaaray na retailer. Pinakamabuti dyan ay agad nilang i-submit, no? Ipabigay nila kaagad sa Bureau of Food and Drug ito para ma-certify agad nang maibenta naman nila. Sila na mismo siguro ang magdala nito. Wag na nilang hintayin na ikutin pa sila. Pinaghanap ngayon ng mga pulis ang isang lalaki na nakakapiyansa pa lang sa patong-patong na kaso. Ito ay matapos siyang pagharap ng panibagong kaso ng large-scale estafa. Ang exclusive report mula kay Emil Sumangil. Ito maluwag to eh. Hindi, sandali yung kotse niya. Sino magdadala? Ay, yung kotse niya pala. Asa yung susi niya? Hoy! Ulit mo! Process mo nga ito, process mo! Process mo ito! Hindi naman ako papalag. June 7, 2007, nang arestuhin ng San Juan Police si Andrew Cia-Yu. Iniimbitahan ka namin sa istasyon. Nandiyan yung complainant mo. Ang suspect na si Cia-Yu ay dinampot sa kasong rape, large-scale estafa at paggamit ng pangalan ng mga politiko. Nakulong ang suspect sa Quezon City Jail na mahigit sa 1 taon at sinasabing nakapagpiansa at nakalaya nito lamang Agosto batay sa records ng BJMP Quezon City. Kagabi, dumulog sa GMA News si Joanna, hindi niya tunay na pangalan. Sa kanyang pakiusap, ikukubli namin ang kanyang pagkatao. Positibong kinilala ni Joanna sa video na si Cia-Yu ang umano'y tumangay ng kulang sa 200,000 pisong pera niya sa magkakahiwalay na transaksyon nitong Setyembre. Hindi naman ako mahirap kausap. Alam ko naman sincere naman siya the way he talk, na he's sincere na babayaran naman daw niya po yun. Babawi daw siya, but lately hindi na siya nagpaparamdam sa akin, even text. Yung number niya sa San, tinatry ko i-text at tawagan pero hindi na siya active. Naka-textmate daw ni Joanna ang suspect noong ito'y nakakulong pa. Naging malalim ang pagkakaibigan nila hanggang sa ito raw ay humiram na ng pangpiyansa. Nang makalaya raw si Cia-Yu, muli raw itong humirit sa kanya. Ang mga resibong ito raw ng bank transaction ang magpapatunay na tinangay ni Cia-Yu ang halos lahat ng kanyang ipon. Na-down ako sir dahil may mga expenses kami this coming October. Business tuition ng daughter ko. Wala akong source. And then yung sa credit cards na ginamit ni Andrew, which is unti-unti kong babayaran sa brother ko, which is i-deduct ko sa salary ko yon. Alam daw ni Joanna ang kasong kinaharap noon ng suspect. Pero ang problema, mistulang siya raw ay napaikot nito. Nakapaghain na ng reklamo sa PNP si Joanna laban kay Cia-Yu. Napakadali naman sabihin na wait muna, wala pa akong payment sa'yo, pakihintay lang, or kamustahin man lang niya ako. Parang totally dead man na talaga. Dahil sa inihaing reklamo ni Joanna, pinaghahanap na ng mga pulis si Cia-Yu. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Isang lalaki na tagpo ang nakabigti sa Barangay Central, Quezon City. 2 pang lalaki na iulat na nagpakamatay din sa lungsod. Narito ang report ni Oscar Oida. Matinding kalungkutan. Yan umano nakikitang dahilan ng mga otoridad sa kung bakit winakasan ng 57 anyos si Felix Salunoy ang kanyang buhay sa loob mismo ng kanyang tahanan sa may Barangay Central, Quezon City. Kasagsagan ng ulan bandang alas 2 na madaling araw nang madiskubre ang nakabigting katawan ni Salunoy ng kanyang manugang na hilaw. Si CR ho sana ako nun eh. Nagulat na lang po ako nung pag-upo ko. Nakita ko na lang po siya na nakatali. Tapos ginising ko na lang ho yung asawa ko. Kasi nagulat ako eh. Wala rin naman pong ingay na nangyari kaya hindi rin namin na nagbigti na pala siya.
Ayon sa asawa at anak ng biktima, 1 taon nang hindi nakakapagmaneho ng taxi si Felix bunsod ng sakit nitong diabetes. Kung kaya't kadalasan, iniisip daw nitong pabigat na lamang siya sa pamilya. Si mama lang po nag-aano ngayon sa amin trabaho. Siya na lang po yung nagpapakain. Kasi po malabo na po yung mata niya Pero giit ng misis ng biktima, ginagawa naman daw ni Felix ang lahat upang makatulong sa kanila. Kaya naabutan ko minsan, naglalabas siya, naglilinis. Siya ang taga-saing namin, tapos siya naman ang taga-igib. Wala naman nakikitang senyales ng anumang foul play ang mga pulis. Bukod kay Felix, 2 pang ibang lalaki na italang nagpakamatay sa Quezon City habang kasagsagan ng ulan kagabi. Ito ang unang balita sa Quezon City. Oscar Oida, reporting.